Panginoon, na patuloy na lumalago sa aming buhay, sa aming pagkatao at sa aming pananampalataya. Hindi lamang po, Panginoon, sa bawat isang narito, kundi sa kalipunan mismo, Panginoon, sa aming karanasan sa iyo. Alam namin, Panginoon, na kami, sa tuwing na kami lumalapit sa iyo, Panginoon, ang iyong paglilingap ay naroon, ang iyong pag-ibig ay pinapadama mo, ang kagalakan, kapayapaan, na nararapat sa iglesia, Panginoon, ay nararanasan namin, Panginoon, sa buong buhay namin. Salamat ng marami, Panginoon, sa gabing ito. Hayaan mong ang dakilang paglingap mo, misampa ang tumanggap sa aming mga pananalangin, sa aming paglapit sa iyo, sa aming mga pananambitan, sa aming pong mga dasal, at sa aming pong mga pag-aawit, Panginoon, aming pagsamba, hanggang sa buong panahon, Panginoon, ng aming panglilingkuran, Panginoon, pananambahan sa panahong ito, Ama. Hayaan mo maging makapal na makapal, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, at makungusap ka, Panginoon, na makapangyarihan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay wala man lamang isang laman, Panginoon, na makapurihan, kundi ikaw lamang, O Diyos, magbigyan ng karangal at pagsamba, isang mataas na pagpuri at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Inialay po namin ang gawain ito, mula sa pasimula hanggang sa katapusan, para sa iyong kaluwalhatian, sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng Amen, in Amen, in Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magkamayan po tayo sa bawat isa. Welcome po muli sa gawain ng Panginoon. Amen. At tayo po lahat ay mananatili na tayo habang tayo nagkakamayan. At magpapatuloy po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon, pagpupuri. Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sino ba masaya sa gabing ito? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Babasa lang po ako ng scripture, no? Sabi niya rin dito sa Ephesians 6 verse 10. Sabi niya dito, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Dahil alam natin, sapagkat ang mga sandata ng aming pagkipagpaka ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Minsan pa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Sa iyo mauwi ang lahat ng parangal, papuri at pagsamba. Hallelujah, Lord Jesus. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. Yes, they are mighty. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through the Holy Ghost. And they are strong to the pulling down stronghold. For they are mighty. Yes, they are mighty. And they are strong to the pulling down of stronghold. For they are mighty through the Holy Ghost. Say it again. Hallelujah. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. Yes, they are mighty. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through the Holy Ghost. And they are strong to the pulling down of strongholds. And they are mighty. Yes, they are mighty, and they are strong to the pulling down of strongholds. For they are mighty to the Holy Ghost. What a mighty God! Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God. Jesus is the God. He's the God we serve.
the God we serve. Oh, what a mighty God we serve. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus, the times will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. Yes, they are mighty. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through the Holy Ghost. And they are strong to the pulling down of strongholds. They are mighty. Yes, they are mighty. And they are strong to the pulling down of strongholds. For they are mighty to the Holy Ghost. Victory is mine. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Oh, I told Satan, oh, get thee behind. Victory today is mine. Peace is mine. Oh, peace is mine. Oh, peace is mine. Peace today is mine. Oh, I told Satan, oh, get thee behind. Peace today is mine. Joy is mine. Oh, joy is mine. Oh, joy is mine. Joy today is mine. Oh, I told Satan, oh, get thee behind. Joy today is mine. Love is mine. Oh, love is mine. Oh, love is mine. Love today is mine. Oh, I told Satan, oh, get thee behind. Love today is mine. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. Yes, they are mighty. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through the Holy Ghost. And they are strong to the pulling down of strongholds. For they are mighty. Yes, they are mighty. And they are strong to the pulling down of strongholds. For they are mighty to the Holy Ghost. For they are mighty through the Holy Ghost. Oh, ipalakpak nyo ang inyong mga kamay ninyong lahat ng bayan. Magsiyaw kayo sa tinig ng pagtatagumpay. Dahil nagtagumpay ang Panginoon sa pakikipagbakang ito sa diablo na ito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Dahil panahon na tayo ng third pull, kailangan kumilos tayo ng third pull. Dahil ito'y panahon na ng ating pakikipagbaka. Hindi laman at dugo ang ating pakikipagbaka, kundi sa mga bawat espiritu na nakapaligid sa atin. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pwede ba natin siyang sambahin? Itaas natin ating mga kamay. Ibigay natin ang pagtatagumpay sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I feel the pull. I hear
the call. Yes, Lord Jesus. And I know His Spirit's moving me to give my all. It speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. At night I lay in bed and I begin to cry. Yes, Lord Jesus. And my mind just fails to know exactly why. Yes, Lord Jesus. I can't explain with tongue or pen. A spirit groaning deep within, it must be God here in my soul. That's feel the full. Oh, everybody sing. I feel the full. I feel the full. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to give my all. It speaks to me, and I agree. Yes, Lord Jesus. Lord, please come and take control. I feel the pull. I went to hear the word, and it is light and pray. Oh yes, Lord, we worship, we praise you, Lord Jesus. He was rowing me to give a higher praise. Yes, Lord, we praise you, Lord Jesus. There's a deep call to the deep, like a great magnet pulling me. I know for sure that I reach the goal, 'cause I feel the pull. I feel the pull. Yes, Lord Jesus. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to give my all. It speaks to me,
Please come and take control. I feel the fool. And here we are, Lord. Everybody sing. Here we are, Lord. And here we are. Oh, hallelujah. Gawin natin masigla ang ating pananamba. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Here we are. Yes, Lord Jesus. Here we are, Lord Jesus. You take. Ang lahat ng pasasalamat ay ibigay natin sa Panginoon. As we pray. Yes, Lord Jesus. Worship your holy name. Yes, we worship you. We worship you, Lord Jesus. You are here, dwelling within our prayer. Oh, sing it again. Here we are. Everybody sing. Sing to our Lord, our Savior. Yes, Lord Jesus, we worship you. Lifting our hands to you. Ang lahat ng may mga kabigatan, ang lahat ng may mga problema, itaas niyo sa Panginoon ang lahat ng ito. Dahil siya ang makakalutas ng lahat ng ito. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. As we pray. Sambahin niyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. You are here, dwelling within our prayer. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Full of press on me. Full of press on me. Fill me with your power, Lord. Fill me with your power. Yes, Lord. Power. Yes, Lord Jesus. Only you can make me whole. Yes, Lord Jesus. Give me strength to make me whole. Come, Holy Spirit, full of rest on me. Oh, the anchor, oh, the anchor, oh. Sabayin natin ang Panginoon. Huwag natin alalahanin ang panahon. Huwag natin alalahanin ang bukas. Kundi tayo manambahan ng tapat sa Panginoon dahil nasa uling panahon na tayo. Oh, oh. Sige, hallelujah, Lord Jesus. Sing our throne. I have fallen down on my knees as I face the raging sea, the anchor hold, in spite of the storm. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabayin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong pagpupuri. Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng ito dahil ito'y sa'yo lamang.
Sa iyo lamang kataas-taas ang pangalan, Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Lord. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon. At take your time kasi. No? At salamat po sa Panginoon. Sa oras po ito, bigyan po natin ng daan ang isang maghahandog ng awit sa Panginoon. Sister Colleen. Amen. At patapos nun, ay dadako kagad tayo sa offering. No? Bilis na pala ng oras, sorry. Gusto ko lang po mag-thank you kay Lord sa pag-iingat sa akin sa araw-araw, sa school, sa bahay. Kahit na alam kong lagi ko siyang nafe-fail, tsaka may mga nagagawa talaga akong hindi maganda sa harapan niya, sa paningin niya, yun. Salamat sa biyaya niya kasi sapat yun para magpatuloy ako. Yun, sabi nga sa kanta, may anchor holds. Nagpapasalamat ako kay Lord. Gusto ko i-dedicate sa kanya yung kantang to. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumagot. Wagas na pagsinta, iyong tingin, kalakip ng awitin. Mayroon lamang akong isang libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumagot. Wagas na pagsinta, iyong bibig, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumagot. Wagas ng pagsinta, iyong tingin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsinta, iyong tingin, kalakip ng awitin. Sagad din ng Lord. Amen. Praise the Lord. May salamat po sa awiting yan. Natatanging kayamanan ko, ika'y sambahin.
Amen. Dapat yung pinakamayamang pagsamba ang ibigay natin sa Panginoon dahil sabi po ng Biblia, hinahanap po ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya. So sa oras po, dadako na po tayo sa pagkakaloob. Wala yung suki ko, no? Wala. Pero ganyan pa man mga kapatid, ay pinapaalala po sa atin ng isang kapatid natin, isa sa mga leader po ng Group 5, si Brother Chris, sabi niya, meron daw po nagbibigay sa kanya pledges na wala pa rin pangalan hanggang ngayon. So, sinasama niya sa mga bibigyan na walang pangalan. Minsan may passing 50, minsan may 500, may ganon. Walang pangalan pa rin, kaya pinagsama-sama niya yon. So, lahat pong yun ay naitutulong po natin para po sa mapaigay ating pananambahan. Kung napansin niyo po, may mga nakaporma na sa labas, no, ha? Nakaantabay naman at parang init na init talaga yung nating aircon natin dyan. Ha? Nakaantabay na yan. At pag nabuksan yan, ang lamig niyan. Grabe. At ganoon din mga kapatid, lahat po ng ginagawa po natin, lahat po ng ating sisikapan ay pagbibigay sa mga pledges po. Kaya ako po, isang malaking karangalan pa sa grupo natin, Group 4, lahat ng miyembro ko po, mas malaking partisipasyon ang binayad po, nagbayad na po kanila sa salamin natin kanina. At sasagutin pa natin yun, sasagutin pa yung salamin po sa bandaron. At yun po, sa airport po, sa mga kapatid nating nagsasama-sama na alam nila na hindi po naibubulsa na ibibigay nyo, kundi pinagsisika po natin ibigay po yan para sa gawain ng ating Panginoon. At ganoon din pinapaalala po sa mga kapatid natin sa men's department naman. Yayaman din lamang na malapit na po ang ating men's devotion, ay kaya napapansin si Brother Juanito minsan ay may hawak na folder yan. At tinitignan kayo, pinapansin-pansin kayo, tinitignan kayo. Tinitignan niya kung umaakma ang buhay niyo dun sa kanyang hawak-hawak. Kasi minsan maraming bakanteng lupa ron na hindi niya nilalagyan ng pananim. Ang usapan natin dyan, 50 pesos. No? Sana po ay makipagtulungan kayo dahil yung kinakain natin, yung tinatawag nating Lugaw Republic, ay doon natin kinukuha. So sana po ay makipag-ugnayan kayo, Brother Juanito, dahil baka magsara na naman ako ng taon, ay wala man lang. I'm sorry to say, pero hindi natin minamahina. Alam ko, nag-iipon lang kayo at minsan may mga kapatid na tayong biglaan talaga. Sambagsak. Tapos, parang ganon. So, hindi pa ho tapos ang year 2014. Sana po, bago matapos, ay makikipag-ugnayan naman kayo kay Brother Juanito. Yan binibigyan natin para sa Panginoon at hindi sa kanino man. So, sa oras pong ito, naghahanap ako ng pwedeng manalangin, pero dapat kung kakulay ng damit ko si Brother Nemi ang mananalangin sa ating offering. Tawagin natin si Brother Nemi para sa offering. Amen. Tayo po yuyuko at magkaisa. Mayamang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal at tumawag sa bawat isa sa amin, nagpatawad ng aming mga kasalanan, nagpagaling sa lahat ng aming mga karamdaman, nagpalaya sa lahat ng mga masamang gawa. Narito kami sa iyong harapan, Panginoon, at tanggapin mo ang aming mga papuri, ang aming mga pasalamat, ang aming mga sarili bilang haing buhay, handog sa iyo sa gabing ito, Panginoon, at maging ang mga pinagkakitaan namin, mga ipinagkaloob mong trabaho, binigay mo sa amin na talino, Panginoon. Ang lahat ng ito ay handog namin sa iyo sa gabing ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Pagyamanin mo, pasaganain mo, puspusin mo ng banal na Espiritu at ng pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa iyong gawain, pag-ibig sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat yan. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. O buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat lamang na makilala ka na lahat. May sapat, pagkat biyaya mo'y sapat. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap,
pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Amen. Yan po ang ating intensyon na napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos, napakayaman niya. Siya ay sumasagana sa lahat ng bagay, sapat-sapat at umaapaw. Yan po ang gusto natin parating sa mga tao na makilala siya bilang isang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. So, kung mayroong mga announcement, announce na po natin. I-announce na kagad dyan. So, welcome po natin ang sasama nating kapatid na si Gretchen Mujal. Baka nagkamali yan. Gretchen Mujal. Siya po ay kasama natin ngayon sa ating piling. Alam ko, sa banda rito yan. Yun. Kasama po na ni Sister Karen Garcia. Welcome sa gawain ng Panginoon. Ang gawain namin ngayong gabi, tapos sa linggo may gawain pa. Welcome ka at iniwala mo sana makabalik po kayo dahil napakaganda po ng gawain po ng Panginoon sa oras pong ito. So, ganun din po mga kapatid, kung meron pa mga announcement, bago ko i-announce mga ilan na naista ko po rito. Youth Devotion, August 3, 2014, siyempre sa Sunday. At sa ganap na, ano yan, August 6:30, yon 6:30. Okay. At ganoon din sa Sunday din, youth service naman, 1:30 p.m. At ganoon din sa August 5, Men's Devotion Overnight Fellowship at 8:30 p.m. Ang topic po namin ay ang demonology, kung saan po ay, matagal pong tinalakay po ng ating pastor, pero sana makuha po namin sa isang upuan ang tatalakayan po ito. At ang magbubungad po ng pangangaral dyan ay ang ating kapatid si Brother Joel Archibido. Amen. At pag-pray po natin na maging mabunga at alam ko po, magiging pagpapala po yan sa atin sa bawat isa. So, ganda sa August 10, Sunday School Teachers General Meeting po sa August 10. Next week. At sa August 17 naman, birthday election of youth officers at 1:30 p.m. So, election po yan. At nawa po, ngayon pa lamang ay iniisip-isip nyo na kung sino na rapat at karapat dapat para po sa hanay na kabataan na yan. Okay, prayer request. Hirap pala nakatagilid, no? Pakisama po sa panalangin si Brother Noli sa kanyang pag-alis ngayong Sabado. August 2, salamat po. God bless. Sir Mejia Family. Sir Edith po. God bless. Brother Noli. Sa Sabado na pala yan. Okay, at announcement. Announcement. Ilan pa? So, patuloy nating ipanalangin, mga kapatid, ang ating pong church renovation. At ngayon po ay nakaamba na, no? Kailangan lang kasi malaking entrada para po sa kawad po natin dito. Kaya in-apply po natin ng panibago ang ating pong church para sa connection ng Meralco. So, nakaantabay lang yan ang ating mga aircon. At totoo po itong matakbo yan. Napatakbo na po namin yan. Hindi naman lumalayo. Dyan lang. At gumagana naman po talaga. At nakita po namin maganda po ang resulta. Kaya lang baka paputukin daw yung ating mga kawad. So, pinag-pray po natin, isang pirma na lang. Totoo po, isang pirma na lang. Kumbaga, isang bulate na lang. Pero talaga pong hindi mapirapirmahan. At ang ating pong panalangin po rito ay nawa po ay sa mga susunod na araw, yung mga ilang hakbang po natin gagawin ay magkaroon ng positibong resulta. At kasi ang hinihingi po na kasi sila yung mother title. Para sa kalaman po ng mga lahat mga kapatid, under litigation po ang ating church. Year 1992 pa po kami nandito. Ang tagal na no, 1992. So, pinanganak na 1992. Ang tagal na hanggang sa mga yun po, mga kapatid, ay nandito na kami at may kuryente ho kami. Lamang po ay nag-apply po tayo panibago at ngayon po ay medyo sinisiki tayo. Ginigipit tayo. So pag-pray po natin, kung sino man siya, sino man sila na gumigipit po sa atin, na nawa po ay kumilos po ang Panginoon. At kumatig po ang Panginoon sa ating mga panalangin dahil para sa kaginawahan po ng bawat isa naman. So pag-pray po natin, nasa korte po, nasa opisina ng korte ang ating lupa. Isama na rin po natin na nawa po ang resulta po nito ay pumanig na sa atin at lahat-lahat na maging pabor po sa gabi pong ito. So, yun din po, patuloy natin ipanalangin mga kapatid ang ating pong
sitwasyon po ngayon ay may paparating na bagyo. Sana po ay huwag na pong tumama sa atin. Bagat malayo to, pero huwag na po sanang tumama sa atin. Ang pangalan niya ay Inday. Naku, huwag namang mag-iundoy. Pero Inday po ito. At gaya ni Henry, sana ay matunaw na rin siya atin. Hindi lumapag sa ating bayan. At nawa po ay, kasi hindi pa tayo gano'n nakakabangon sa bagyong Glenda. No, ha? Sana po ay ingatan tayo sa mga susunod pang araw dahil itong August na to, talagang bagyuhin po yan, lalo na po yung habagat. So nasa taladalaginan ko pa rin mga kapatid ang ilang prayer list po rito. Siyempre, ang gawain po natin sa abroad, prayer meeting kasi to, gawain po natin mga outreaches po natin, ang Pampanga, at ganoon din mga kapatid, ang Bulacan, ang Ambarax, ang Cavite, siyempre pa, ay patuloy na pinapanalangin ang ating mga gawain sa Dakunyan. At ganoon din siyempre, ang Makati. Naku, special day pala ang Makati sa August dahil may magdiriwan ng kaarawan sa araw pong yan. Kaya nagagalak tayo maging kapamilya, Sister Sonia, na siya po ay magdiriwan ng kaarawan. At sa Saturday ay baka sugurin kayo dahil napakaganda pong panahon to para magtipon dahil si Pastor po. Pag si Pastor daw, aatin eh. Amen. Atin daw marami. Amen. Pag-pray po natin mga kapatid. So patuloy natin panalangin ang mga gawain pong yan. At naniwala po ako pagpapala po para sa bawat isa. Amen. Alam niyo po, noong nakaraan po ay nagbigay ng SONA ang ating Pangulo. At nasabi niya doon, kapag nanonood ka, parang ang hirap ng kanyang kalalagayan, meron daw, nanonood ka ng 200 cable sa TV. Ang hirap daw subaybayan. Dahil hindi mo masusubay, lahat ng channel, lahat ng channel, ang hirap unawain. Bilang tao, limitado siya. Wala siyang kakayahan na unawain ng isang sinasabi na isang serye. At salamat na lang, hindi tao ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay isang Diyos na makapangyarihan. Ang sabi ng Biblia, 1 Pedro 5:7, ilagak niyo yung pagtitiwala sa Kanya sapagkat ipinagmamalasakit niya tayo. Nauunawaan niya tayo mga kapatid. Naintindihan niya ng bawat channel ng ating buhay. Alam na alam niya. Kasi minsan nga sabi ng iba, naku, ayoko nang ibigay sa Panginoon to dahil napakalit na bagay na to, problemahin mo pa ang Diyos dahil napakaraming problema ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, interesado ako sa maliit na problema yan. Hallelujah. Hindi siya naabala. Hindi siya busy sa ating mga pananalangin. Siya ay nakikialam, may damdamin sa ating mga pananalangin. Interesado siya sa ating pangangailangan. Yan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. So tayo lahat ay mga kapatid ay tatayo. Ibigay na po natin ang ating buong panahon sa ating pastor. Pinabati po natin lahat naka-online, ang lahat na nasa invisible audience po natin, lalo na aking anak na si Julian, na nagdiwan ng kanyang kaarawan noong last July 27. Nako, praise God, siya po lagi nanonood po nating gawain at lahat po ng ating archive, binabalik-balikan niya at nanonood po sila nating gawain, binabati po natin sila. Amen. Be it unto me according to your word. Amen. At sabi kasi ni Pastor sa akin, take your time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Be it unto me according to your words, according to your promises. I can stand secure, carve upon my heart the truth that sets me free. According to your words, O Lord, be it unto me, be it unto me. Be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Oh, curb upon my heart the truth that sets me free. Oh, according to your words, oh Lord, give it unto me. First stanza. Promise your word will deliver. Yes, Lord, we believe it's true.
joy like a river. Oh, we receive it from you. Thank you, bless us all. Yes, Yes. Be it unto me, be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure, caught upon, yes, Lord, that sets me free, according to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord. According to your word, oh Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We love you. Salamat po, Ama, sa gabing ito na pwede namin sabihin yan ng may lubos na pagpapasakop sa iyong kalooban na mangyari, Panginoon, sa amin ang ayon sa iyong salita. Hindi sa panahon na gusto namin, hindi sa paraan na gusto namin, kundi sa pinlano mo bago pa itatagan sang libutan. Dahil sa ganung paraan ka makapagpapahayag ng lubos ng iyong kapangyarihan kapag lubos namin isinuko ang aming sarili sa iyong salita. At kagaya ng aming nalaman nung nakaraang Sunday, may kapangyarihan, Panginoon, na dumadaloy kapag kaya naming ibaba ang aming sarili at ipasakop, Panginoon, sa iyong kalooban. And that's what we want to do, Lord. Habang kami ay, Lord, nakikinig at nananalangin, padaluyin mo po ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak para katagpuin lahat ng pangangailangan na narito sa aming kalagitnaan. Para sa iyong kapurihan lamang, para sa kalulitian mo lamang, Panginoon, ikaw lamang ang may tataas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Amen. Magandang gabi sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Sa gabing ito ay medyo konting teaching, preaching ang ating gagawin para lang ma-review natin ng konting isang importanteng bagay na dapat ay atin ang inaabangan na nagaganap sa ating kalagitnaan bilang mga believers ng message nito sa huling panahon. Amen. Sa gabing ito ay pag-aaralan natin tungkol sa triples of the Son of Man. Marahil pwede ko na kayong paupuin. Okay? The triples of the Son of Man. At their significance to the bride. Ano bang saysay nito? Ano bang kahulugan nito? Ano bang halaga nito sa nobya sa panahong ito? Palagi natin nasasabi, third pull, 3 hatak. Pero ano ba talaga ang kabuluhan nito sa iyo personally? Ano ba ang dapat asahan mo tungkol sa bagay na ito bilang mananampalataya? Scripture, John 6:27. Sabi dito, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him had God the Father sealed. Merong sinasabi dito that the Son of Man was sealed by the Father. Kung maalala nyo, chapter 6 ng John ay nangungusap siya tungkol sa tinapay na nagmula sa langit. At ang sabi niya dun sa mga Pariseo at Saduseo, mga Hudyo, ang inyong ama ay nagsikain ng tinapay na bumaba dun sa ilang, pero ako yung tinapay na bumaba mula sa langit. At ang sabi niya rito sa verse 27, huwag kayong magpagal para sa pagkain na nawawala o nasisira, kundi sa pagkain na nananatili hanggang sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ay tinatakan ng Ama. Ang anak ng tao ay sinelyuhan, tinatakan.
No wonder kailangan siyang ilantad sa huling panahon. No wonder kailangan siyang mahayag sa huling panahon. You see? And sabi dito sa Luke 17:30, ito yung scripture natin, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Speaking about the last days, bago dumating ang pag-agaw, amen, ang ating Panginoon ay mahayag muli bilang ano? Hindi anak ni David, hindi anak ng Diyos, kundi ano? Anak ng tao. Right? So our day is the day and age of the revealing of the Son of Man. Alright. At sa paghahayag niya ng kanyang sarili bilang the Son of Man, merong tatlong hatak na nag-manifest sa kanyang ministry. At yun ang ating titignan. Paano ba niya ni-reveal ang sarili niya? Through the pools of the ministry. Yung tatlong hatak ng kanyang ministeryo. Right, para maintindihan natin, what does pool mean? Ano bang ibig sabihin nitong salitang pool? So John 6:44, ang sabi, no man can come to me except the Father which had sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Wala raw makakalapit sa mga kundi siya ay unang i-draw ng Ama sa kanya. Walang makalapit kay Jesus, malimang ang Ama ang mag-draw sa kanya. John 12:32, and if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. The same word. Alright, at ang ibig sabihin ng word na draw in these verses is equivalent to pull. Because yung draw dyan is to drag. To drag off. Yung ibig sabihin nun. Pag sinabi mong, para bang sa Tambiolo, ikaw ay kumuha ng ticket dun sa niraraffle ng mga ticket. Diba? You're drawing a ticket mula dun sa Tambiolo. So, ikaw ay humahatak. So, yun. Right? Doon galing yung salitang pull. Actually, at masigit pa yung pinaliwanag ng propeta nung ipaliwanag niya yung kanyang vision tungkol sa pangingisda. Tinuruan siya ng Lord ng mangisda, di ba? Sabi niya, pag mangingisda ka, ganito, wag mo kagadaltakin ng malakas ng minsanan. Kundi, pag may kumagat, naramdaman may kumagat, altakin mo lang ng konti. Dahil lang sabi, ang mangyayari lang doon, gagawa ng eksena yung mga maliliit na isda para para yung target mong isda ay makuwang atensyon dahil hindi yung maliliit na isda ang yung target, kundi isang malaking isda, rainbow trout. Can you say amen? Kaya minsan, konti lang. Pagkatapos, pag kumagat ulit, konti pa ulit, dahan-dahan. At pangatlong beses, pagka kumagat, ay haltakin mo na ng malakas. Dahil, ibig sabihin, yung malaki na yung kumagat doon. Alright? And the rainbow trout is symbol of the bride. Alright? Alam natin yan, no? Marami sa mga sasabihin ko ay mga basic terminologies at reviews sa marami sa inyo. Pero, importante marinig ito, lalo ng mga baguhan natin, para susunod na marinig nila ang tungkol dito sa third pool, three pools, ay mas makasunod na sila. Alright, so yun pala yun. Pool, draw, amen? So malibang haltakin siya ng Ama, hindi makakalapit kay Jesus ang sinumang tao. Kapag si Jesus ay naitaas, ay mahahatak tayo papalapit sa Kanya. Okay, the first pool. Remember, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, right? In fact, itong tatlong hatak na to, sabi ni Brother Branham, kung si Jesus Christ ay dati nang naroon, before Abraham was I am, and He's the same yesterday, today, and forever, sabi niya, yung tatlong hatak ay nandun na kahit sa panahon ni Moses Panahon ni Noah, sabi niya, si Noah ay meron din tatlong hatak. Sabi niya, yung pag-gather ng mga hayop papunta sa ark, amen, it's a miracle by itself. Amen? It's a miraculous thing. Isipin mo, amen, kusang nagpapasukan yung mga hayop doon sa, amen, sa arka. Anong tinig ang narinig nila? Praise the Lord. Na nag-utos sa kanila at gumabay sa kanila para pumasok sa arka. The first pool, ang sabi niya. And then, patuloy na nangaral si Noah. Amen? The second pool, pagsarado ng pagpasok nila doon sa arka. Amen, ng kanyang pamilya. And the third pool is, what? Nung isara na yung arka. Bakit? Kasi that is preaching to the lost already. Wala nang makakapasok, pero yung arka ay patuloy na naging saksi, amen, na merong mensahe na binigyan sila ng pagkakataon na maligtas. Kaya amen, pero hindi nila pinahalagahan, kaya ngayon ay sinarado na yung pintuan ng kaligtasan and they will never be saved anymore. That's preaching to the lost. The third pool. Alright, at nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, lampasan na natin ibang three pools sa iba't ibang panahon.
Nung dumating ang ating Panginoon sa Kristo, nag-manifest siya ng 3 hatak. Diba? Una, healing. At napakaraming sumusunod sa Kanya dahil sa healing. At paggawa ng mga himala, diba? Pagpaparami ng tinapay, kaya ang daming nagsunuran. Kaya nga, minsan sabi ng ating Panginoon, hindi naman kayo naparito dahil sa aking salita, kundi dahil sa tinapay. Diba? And so, kung ano yung nangyari sa Kanya, that will always be the pattern kapag siya'y bumaba at nagpahayag. Amen. Ganun muli ang makikita natin. Alright, pagkatapos nun ay diniscern niya ang laman ng puso ng mga tao. Alright? At unti-unti, habang nag-progress siya from the first pool, amen, papunta sa third pool, ay pakonti yung crowd niya. Alright? And then pagdating sa third pool, which is the opening of the word, nangyari na nung sabihin niya na malibang kainin niyo aking laman, inumin niyo aking dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Aba, hindi na kaya yun. Maging nung mga message believers na sumusunod sa Kanya. Sobra na to. Diba? Okay lang yung mga himala. Pero pagdating sa pagtuturo, abay pumalpak si Jesus. Ang sabi nila, ang ating Panginoon ay pumalpak. Abay, kulto pala itong Kanyang sinisimulan. Okay lang tayo dun sa miracles, pagpapagaling. Okay lang tayo dun sa discernment. Pero nagturo na siya ng ganito. Hindi na natin kaya yan. Iyan ang nangyayari sa maraming mga matagal na sa message. Amen. Pero ngayon, unti-unting nagpupulasan. Hindi nila kayang matagalan ang matigas na pangangaral ng 3 hatak ng mensaheng ito. Hindi nila maintindihan at di nila kayang tanggapin, di nila kayang ipamuhay. Alright? Pero meron pa rin, katulad ni Pedro ngayon, hindi rin naman niya naintindihan yung simula eh. At ang sabi ng ating Panginoon sa kayo ba, alis din. Kayong 12. Ang sabi ni Pedro, siya'y sumagot, Panginoon, saan pa kami tutungo? Ikaw ang may salita ng buhay. Meron bang ganyan ngayon? Merong mananatili at magsasabi, wala na kaming ibang pupuntahan. Ikaw lang ang may salita ng buhay. May mga bagay kami na hindi namin lubos na maintindihan, pero alam namin na ito ay salita ng buhay. Dahil ito ay nagdadagdag ng buhay sa amin, bumabago ng aming buhay. Can you say amen? Ito ang, praise God, nagbibigay ng katiyakan sa amin. Kung anong katiyakan kami nakukuha pagka napapakinggan namin ang mensahe. Saan pa kami pupunta? Babalik ba kami sa denomination na pinanggalingan namin? Alright, so, sa kanyang muling pagpapahayag bilang anak ng tao, alright, ito ay makikita natin ulit at ginamit ang ating propeta, William Marion Branham, para mahayag ang the Son of Man ng ating Panginoong Jesucristo. Palagi niya sinasabi, it's a Son of Man revealing the Son of Man. Ang Son of Man kasi ay propeta, so si Brother Branham may isang propeta, pero yung kanyang ministry, yung kanyang pagkatao ay ginamit para para i-reveal ang the Son of Man. Isa lang ang the Son of Man, and that's the Lord Jesus Christ. At yun ang dapat pakaintindihin natin at huwag natin kalilimutan. Hindi basta-basta itong ministry nakita natin sa huling panahon. This is the revealing of the Son of Man, Christ Himself. Amen? Ang ginawa lang madalas, amen, ng ating Panginoon kay Brother Branham, may binigyan siya ng temporary resurrection. Ang sabi, para para magamit yung kanyang katawan. Kaya huwag kayong basta-bastang magsasalita ng kung anong laban dito sa taong ito na ginamit ni Lord. Dahil kung ito ay propeta at vinindicate ng ating Panginoon at magsalita kayo ng laban dito, amen, sabi, touch not my anointed and do my prophets no harm. Pagka sinabi niyo ito'y sa diablo at ito'y amen, psychology, so on and so forth. Ang sabihin nyo na lahat ang maaari nyo sabihin sa anak ng tao habang nandun siya. Nung nandito siya the first time, pero sabi pagdating ng Holy Spirit at nag-manifest siya, amen, at gumawa ulit ng mga gawang ginawa ko nung ako'y nandito sa laman. Sabi, anumang salita, laban doon ay hindi na patatawarin sa panahong ito, sa daigdig na ito, o sa susunod na panahon at daigdig. Very serious, amen? Kaya kahit yung pagkilos ng Holy Spirit sa church, kung palagay nyo ikakatwa, amen, huwag kayong magsalita ng anumang bagay na masama. Because if it's the Holy Spirit, amen, nagbo-border kayo saan? Sa blasphemy sa Holy Spirit. And it will never be forgiven in this earth, in this world, or the world to come. Alright, so, Son of Man ulit ay na-reveal una sa katauhan ni Brother Branham, but sa ating panahon, amen, wala na si Brother Branham, ito'y patuloy na nare-reveal, ang sabi ng ating propeta, sa pamamagitan ng flesh ng bride.
body ng bride. Sinimulan lang ni Brother Branham, tinutuloy natin ngayon. Amen? Ang Son of Man ay naihahayag sa laman kasi yun yung propeta. Kaya ang bride ay merong prophetic ministry. Alright. First pull, review natin. Ministry ng ating propeta, which is the revealing of the Son of Man. Alright? The prophet knew the sickness by his left hand. The Lord said to him, "Thou, you'll take the people by their hand, and don't think nothing. Just speak what attribute is told you. Say, it's tumor, whatever it is." Yan ang sabi niya sa future home. Right? Nangyari ba yun? Yes. Second pull, discernment of spirits by vision. Pag nag-discern siya, pinapakita ni Lord sa isang vision. Kaya niya nalalaman kung anong problema ng tao, kung anong kasalanan ng tao na dapat niyang ituwid, kung ano yung kanyang sakit. Amen? Sa pamagitan ng vision at sa pagitan ng paghawak niya. Kaliwang kamay, ihahawak niya doon sa pasyente at malalaman niya by the vibration. At sa, amen? I'm sorry. Sa discernment pala tayo, sa pamagitan ng vision, amen? Amen, ay nakikita niya kung anong problema ng mga tao at nadidiscern niya kung ano ang problema nila. Alright? So, itong second pull ay prophecies said over people by discernment. Amen. Nagpupropesiya siya sa mga tao. Sinasabi niya kung anong mangyayari dahil na-discern niya kung anong mga naging kasalanan nila at kung hindi sila magbabago, kung anong kahinatnan nila. The secrets of the hearts and thoughts were revealed. Hebrews 4:12, anong nire-reveal niya? The Word. Dahil ang sabi, Hebrews 4:12, for the Word of God. Who is the Word of God? Lord Jesus Christ, all right? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sino yung gumagawa ng pagdidiscern? The Word. Hindi si Brother Branham, wala siyang kakayanan yung bilang tao, but the Word, the Son of Man, was being revealed to him. Through him. All right. Nalala niyo yung Revelation, Genesis chapter 18? Yun yung ating scripture sa Old Testament na nagpapakita na kung paano nangyari doon because Genesis 18 as it was in the days of Sodom. Yun ay panahon ni Abraham. Diba? Binisita siya ni Elohim. Anong ginawa ni Elohim? Nagpakita siya ng tanda. At anong tanda yun? Tanda ng anak ng tao. Diba? Siya'y dumating parang anak ng tao kay Abraham. Amen? Sa isang katawang laman, ang sabi ni katawang lupa, sabi ni Brother Branham, gumawa siya ng 16 elements at sumakay siya dun sa katawang ginawa niya. At diniscern niya si Sarah na nasa likod ng tolda. Remember? Alright. Si Elohim ay pumunta saan? Sa elect group. Samantalang yung dalawang anghel na kasama niya ay nagpunta saan? Sa Sodoma. Alright. Eksaktong-eksakto. Merong pumunta sa ating mensahero. Amen? Na naghayag ng anak ng tao, samantalang meron dalawang messengers na pinadala saan? Sa ecclesiastical world. Oral Roberts, saka sino? Billy Graham. Okay, the third pull. Punta tayo dito. Ang third pull ay may tatlong manifestation. Una ay the opening of the word. Yan yun. Okay? Una, nagpagaling. Tapos, discernment. Now, pinakamataas na antas ng ministry ng propeta as he reveals the Son of Man ay ano? The opening of the word. Alright. The mysteries have been revealed. Revelations 10:7. Right? Di ko na ipapaliwanag ng gusto maraming bagay kasi baka hindi natin matapos pagka pinilawanag ko pa dinitalye ko. Alright? The opening of the 7 seals. To reveal the hidden truths hidden in the Word or the 7 thunders in Revelations 10:3-7. Yun yung third pull. Pagbubukas na yan ng mga hiwaga. Nakahula, amen, na, amen, ang 7 tatak na kinaroroonan ng 7 kulog ay mahayag ng Revelations 10:7 messenger. Alright? At, nangyari ba yun? Amen? Habang pinapangaral ni Brother Branham yung 7 seals, yung kordero ay pumupunta doon sa kanya, yung anghel, at sinasabi ko anong tutunay na kahulugan. Bakit? Kasi yung kordero lang ang pwedeng magbukas ng tatak. It's the opening of the word. Restoration of the heart of the children
to the fathers. Malakay 4, 5, and 6. And all the truths as prophesied in Joel chapter 2. So nagkaroon ng restoration ng lahat ng katotohanan na nawala all through the ages. Amen? Ginampanan niya ng Malakay 4, yung Elijah na magsasauli ng puso ng mga anak. Sino yun tayo? Pabalik sa ating Pentecostal fathers. At ang sabi, yung mga hiwagang naihayag ang siyang magbabalik ng ating puso sa pananampalataya ng ating mga magulang. Kaya importante yung kapahayagan ng mga hiwaga or else hindi maibabalik yung puso natin, hindi tayo marirestore. Alright. So, unang lupi ay opening of the word. And then, pangalawang lupi ay preaching to the lost, to those who cannot be saved anymore. Praise the Lord. Kaya ang message, kung babasahin nyo, parang may kasamang judgment. Kaya merong message ang propeta na indictment. Diba? At kung babasahin mo, masasakit. Talagang judgmental, kumbaga, kung titignan mo. Kasi bakit? Kailangan niyang gampanan ito kasama sa third pool yung judgment message. Against the world, against the denominational system. Amen. And against, amen, those who rejected the truth that has been fully vindicated by God Himself, by the pillar of fire. Alright. Kaya pag pinangaral sa kanila ang mensahe, hindi na para sila'y maligtas, kundi para maging witness laban sa kanila na nagkaroon sila ng pagkakataon pero tinanggihan nila ang biyaya ni Lord. Alright? So the third pool is also preaching to the lost. 2 Peter chapter 2, 4 hanggang 6, yung isulat yung scripture, for God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Ang sabi, sila raw ay natatanikalaan na sa kadiliman. Amen? At nakareserba na sa kahatulan. Meron palang mga anghel na nakareserba na. Alam niyo ba sabi sa Biblia, kahit mga anghel ay hahatulan natin? At alam niyo ba, habang nangangaral kayo, actually, yung mga fallen angels na nag-i-inhabit sa mga sinners ngayon, ay kasama niyong pinapangaralan. Amen? Pag meron ditong mga, puspos na mga demonyo, ano yun? Sabi ni Barbanam, yun yung mga fallen angels, nag-inhabit sa mga tao. Kaya ganyan ang mga ugali nila. Kaya walang takot sa Diyos. Kaya, pati iglesia kinakalaban. Tandaan niyo yun. Amen? Sabi niya, yun? Fallen angels. Inhabiting the people. At pag nangaral kayo sa kanila, pag narinig nila itong mensaheng ito, hindi lang sila pinapangaralan, pati yung mga anghel bilang witness, pinapaalala sa kanila, nakareserba na kayo. Nakareserba na kayo sa paghatol. May tanikala na kayo ng kadiliman. Tama ba? And spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overflow, making them an ensample unto those that after should live ungodly. Right? At ang sabi dito sa 1 Peter 3, 19 hanggang 20, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Ang ating Panginoon daw, nung mamatay, yung kaluluwa niya ay pumunta doon sa impyerno at nangaral saan? Sa mga espiritong nakakulong. Yan yun. Yan yung mga hindi na maaring maligtas. Nakakulong na yan. Bakit kasi? Sabi, which sometime were disobedient when once the long-suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Tinanggihan nila yung long-suffering ni Noah. Gaano kahaba? 120 years. Karapat-dapat pa silang parusahan. 120 years na biyaya ang sinayang nila. At hinamak at hindi pinahalagaan. Karapat-dapat ba silang hatulan? Kaya pagpunta ni Jesus doon, ako ang patotoo, totoo yung mga pinangaral ni Noah. At dahil doon, narito ko bilang witness na kayo ay mapapahama. Tatapon sa dagat-dagat ng apoy. Number 3, third fold, manifestation of the third pool is speaking the word or speaking things into existence. Alright, so tandaan nyo, third pool, may tatlong manifestation pa. Ano ulit? Opening of the word.
Number 2, ano? Speaking, preaching to the lost. And then number 3, speaking the word or speaking things into existence. Alright, Mark 11. For verily say unto you, verse 23, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. Hindi sinabing, if I say to this mountain, but whosoever. Sino man sa inyo magsabi sa bundok na ito? Amen? Be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever, you desire. Hindi what I desire. Ang sabi ng, but if you desire, when you pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. At ito yung scripture na pinag-iisipan ni Brother Branham nung ipatunayan sa kanya ni Lord na yung third pool ay nandito na, gumagana na, nagsisimula na sa kanyang ministry. Naalala nyo, nung nandun siya sa kabundukan? Yan ang kanyang pinagbubulay-bulayan. At pinatunayan ni Lord sa kanya yun. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ipapangaral ito eh. Alam ko totoo ito, pero I don't have the faith yet to preach this. Kaya si Lord, tinaas yung kanyang pananampalataya para malaman na itong scripture na ito ay para sa kanya at para sa bawat believer, bawat bride, amen, sa panahon ito. Whatever you shall say, whatever you desire, whosoever shall say unto this mountain. Scripture niyan, tandaan nyo. Alright? Proving His word, ang sabi, and as long as you are in line of duty, hindi pala basta-basta ikaw ay magsasalita. Kailangan in line of duty. In the line of duty, ibig sabihin yung gumaganap ng tungkulin mo. Gumaganap ng posisyon na pinaglagyan sa iyo. Alright? Para magampanan mo yun, para ikaw ay makasunod sa posisyon mo, kailangan nasa posisyon ka siyempre. Alright? God, sabi niya, keeping God's word, sinusunod mo ang salita ng Diyos, doing just what He told you to do, marching by the orders of God, you've got a right to say to that mountain, be moved. Hindi ang laro-laro. Magagawa mo lang yan kung ikaw daw ay nasa posisyon mo, gumaganap, nagmamarcha ayon sa utos ni Lord, at sumusunod, then you have the right to say, be moved. Sabi niya sa proving His word, God keeps His word. If He say to this mountain, be moved, don't doubt in your heart, but believe that that which you've said will come to pass. You can have that what you have said. Jesus said that in St. Mark 11:22. That's the truth. I know that's the truth. It's God's word, and that proves that it's the truth. We're just afraid sometimes. Yun ang problema, natatakot tayo. But that's your scripture. Bakit ka natatakot? Bakit tayo natatakot? Kasi alam natin, meron tayong mga dapat ayusin sa buhay. Meron tayong dapat isuko. Meron tayong dapat ihingi ng tawad. Pero pag alam mong maayos ang buhay mo, nakalinya ka sa salita ng Diyos, that will take away the fear out of your heart. Amen. We're just afraid sometimes. We get to a place, we're afraid He won't keep the word. Inaalala natin, natatakot tayo, nangangamba tayo, baka hindi niya ito pa rin ang kanyang salita. He will keep that word. He said He would do it. Now we find that's true. He proved it. Pangako niya yun. Yung sarili niya yung nakataya sa kanyang salita. Amen. Kung pangako niya yun, nakataya ang kanyang sarili sa kanyang pangako. Amen? Kaya bakit magdududa kayo sa pangako ng Diyos? Nakataya ang sarili niya sa kanyang salita. And He will prove His word. Alright. Doon sa third pool, merong 5 sample na ibinigay si Lord. Kumbaga, paano ba yung sa Tagalog? Sinampulan ni Lord si Brother Branham. At 5 beses. Sige, napakaganda. Grace. See, this is actually a manifestation of God's grace. 5 beses, minanifest ni Lord sa ministry ni Brother Branham yung third pool. Alright. Tingnan natin yung 5 pagkakataon na yun. Sa kanyang paghahayag ng 5 beses ng kanyang third pool ministry, ay ito ang pinatutunayan ni Lord. Proving that in the third pool lay, napapaloob sa third pool lang una, 1, resurrection. Tignan nyo kung anong napapaloob sa third pool para maintindihan nyo kung ano yung para sa inyo. Kung ano yung pangako nyo at kung anong laman ng pangako nyo. Kasi minsan, di ba? Meron tayong mga gadget, napaka-powerful, pero hindi natin alam kung anong potential. Di ba?
Meron tayong mga cellphone, napaka-techy at bagong-bagong modelo, pero alam lang natin gawin, mag-text. Sayang. Pwede ka palang mag-browse sa internet, pwede ka palang mag-teleconference, pwede ka palang mag-Skype, so on and so forth. Ang alam mo lang, mag-text, di bumili ka na lang ng second hand ni 3210. But we have resurrection in the third pool. 1957, the prophet raised up and spoke to the fish laying on the water, dead for half an hour, and it came to life and swam away. Little fishy, I give you back your life. Alright? Number 2, pangalawang pagkakataon, doon sa third pool, hindi lang may creation, hindi lang may resurrection, meron ding creative power, may creation. Scriptures were spoken into existence. Remember Genesis 22:10-14, creation of the ram with Abraham? Si Abraham, yun din yung naranasan niya, di ba? Kailangan niya ng alay. Di ba? Sabi ni Jehovah sa kanya, the Lord can provide for Himself a sacrifice. At bigla na lang may lumabas na ram. Doon sa ibabaw ng bundok na hindi pwedeng maabot ng ram. Ano yun? Spoken word power. Third pool power. Can you say amen? Creation. Hallelujah. Oh, where should we be? Ang sabi natin, propeta sa perfect faith. There's perfect faith. Hiniwala ba kayo dyan? There's perfect faith available now. Not in the future, but now. It's available now. Nagsimula na nga doon kay Brother Branham eh. Perfect faith. No vision. Walang nang pangitayin. Hindi siya nakita, hindi siya nakita ng vision. Just speak the word. Amen. Just claiming the word. Ano man yung nandiyan sa salita ng Diyos. Maghintay ka pa ng vision. Ang sabi na nga, pag pinatong mo yung kamay mo sa may sakit, gagaling yan. Bakit? Ano pang pangitayin ang hahanapin mo? Amen. Sinabi na nga, pag kinumpisal mo ngayong kasalanan, ito'y patatawarin. Pag inayos mo ngayong kasalanan, amen, ito'y ilalagay sa ilalim ng dugo. Ano pang vision ang inihintay mo? It's the word. Dumating na tayo sa punto na kung anong sinabi ng salita ng Diyos, tumayo na lang tayo ron at angkinin natin yung because it's true, it's powerful. Amen. Just speak the word. Never saw the squirrel. He just said the scripture, what it was, and speak it, and don't doubt it, but what you say, it will be there. Huwag kang magduda, sabihin mo lang, ulitin mo ang scripture na tama sa sitwasyon mo, and it's going to happen. I have heard, but now I see. Sabi niya, but you can't stand there, fumble in your mind, and say it. You've got to be inspired to say it. Amen. Hindi raw kayo pwedeng tumayo doon sa pagkakataong ngayon, sa anumang sitwasyon na kinaharap nyo, at pagkatapos ay magdili-dali kayo, magdalawang isip, at mangyari kaya o hindi. Subukan ko nga. Hindi pwede yan. Huwag mo nang subukan. Hindi ito presuming, hindi ito pagbabakasakali. You've got to be sure. At paano ka magiging tiyak? Amen. Sabi, you've got to be inspired to say it. Sisi, naniniwala ko, amen, na may mga pagkakataon si Lord mag-i-inspire sa atin at magpapaalala ng word niya and we'll speak it by inspiration. Walang pagdududa, walang pagdadalawang isip. Amen. Walang anumang takot, and that will happen because God inspired us to speak it. Alright, sabi pa niya, but before we could speak the word, ito importante, we have to eat this book, roll first, like the prophet Ezekiel. And then Ezekiel had to go to the house of Israel and preach God's word. Ezekiel 3:1-4. Sulat nyo na lang yan, review nyo sa bahay. Bago makaparoon sa bayan si Israel at pangaral, ipahayag ang salita ng Diyos, anong pinagawa ni Lord sa kanya? Pinakain yung rolyo ng aklat. Eat the book first. Bago ka magkaroon ng power ng third pool, eat the book first. Anong sabi kay John sa 10:8-11 ng Revelation? Diba? Sabi ng anghel sa kanya, kainin mo, kunin mo yung aklat at kanin mo. Sabi, ito'y matamis sa bibig pero mapait sa sikmura. And then, ang sabi, thou shalt prophesy again. Ano yun? That's the third pool. Wala kang third pool kung hindi mo muna kinakain yung aklat ngayon na hinayag sa huling panahon. Pinahayag, binuksang aklat, pinapakain sa atin.
Gawin mong makipag-isa ka doon. Yan ang sinasabi no. Gawin mong bahagi ng sistema ng iyong pagkatao. Be one with it. Can you say amen? Masarap yang kainin. Pero pagka talaga nakipag-isa ka na dyan, ipe-persecute ka, maasim din yan at mapakla pag pumasok na. But that's the only time you have the power to speak the word because you're one with the word already. Amen. Therefore also we want to ponder the word like Mary and to take it into our hearts. Luke 2:19, mga scriptures na riyan. Amen. Don't forget, He's the high priest of His own word, the intercessor of the word. Amen. Ang sabi nga, di ba, pag sinabi mong, ikaw ay nagko-confess, inuulit mo lang kung ano yung sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang high priest natin. Amen. At atin lang inuulit kung ano yung sinabi niya, and then yung confession natin ay bibigyan niya ng buhay. That's the power of the third pull. Sinabi na ng propeta, pinahayag, amen. Hallelujah. Huwag mo nang dagdagahan, huwag mo nang ipakitang mas magaling ka pa sa kanya. Just take the word and, amen, speak it as it is, amen. Take the logos and express it, amen. And it will come to pass. Why? Because salita ni Lord yun. Amen? Pag kinonfess mo, tatrabahuhin niya yung kinoconfess mo. Amen? Hindi yan dahil sa iyo. Hindi ikaw ang pinag-uusapan niya. Ang pinag-uusapan diyan, yung kinukumpisal mong salita. Hindi pinag-uusapan niya kung gaano kagaling magbigkas ng salita. Hindi yan sa magandang pronunciation. But it's the word. Gaano mo man masabihin yun? Gaano mo man bigkasin yun? Amen. Importante, amen, galing sa kaibuturan ng puso mo ay inulit mong salita ng Diyos at in-inspire niya ng Holy Spirit. Amen. Kasing pareho niyan nung sabihin ni Lord, let there be light, and there was light. Blessed be the name of the Lord. Sa third pull ay meron ding salvation. The two sons of, 1959, the two sons of Sister Hattie Wright were saved. She, a little humble woman, spoke the right words. Nag-uusap-usap sila at kinukwento ni Brother Branham kung ano yung karanasan niya tungkol sa paglitaw ng squirrels. At ang sabi ng ating propeta, that's nothing more than the Jehovah Jireh. Amen. That can provide for himself a sacrifice. And he provided for himself, amen, a squirrel or squirrels. At ang sabi ni Sister Hattie, amen, that's nothing but the truth, Brother Branham. At habang nakikinig siya sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumaba sa kanya. At ang sabi, dahil dyan, nalugod ako nung gusto sabihin mo kay Hattie Wright, ano man ang hilingin niya ngayon, ibibigay ko sa kanyang kalungan. At alam natin, ano hiningi ng ating kapatid? Amen. Hindi salapi. Amen. Hindi kagalingan, kundi alam niya kung ano yung pinakamahalaga. Kaligtasan ng dalawang anak niya. At yung dalawang nagtatawanan doon sa kanilang pinag-uusapan ay biglang sumubasog sa lupa at binigay ang buhay nila sa ating Panginoon. The power of the spoken word. Amen. Di ba hindi nangyari sa Acts 10:44? While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Kaya naintindihan nyo, bawat pagkakataon umupo kayo dyan, nagsisimba kayo, kung anong laki ng pagkakataon meron kayo habang naririnig nyo ang salita ng Diyos. Sana yun maging patotoo ng ating Diyos habang nangangaral si Brother Ray, habang nangangaral si Brother Nemi, habang pinapahayag ang salita ng Diyos. Amen. May mga gumagaling, may mga napupuspos ng Holy Spirit, may napapalaya sa pagkakabihag. Amen. May mga problema ang nasusolusyonan. May mga relasyon na naayos because the power is still the same. Ano pang naroon sa third pull? Power over the forces of nature. Pang-apat na pagkakataon na nag-manifest, the two sons of Sister Hattie Wright were saved. I'm sorry, ano ko yata? Alright, naulit kayo aking... Pasa na ba natin yung 4? Naulit lang yata yung slide, ano? Alright, sorry, naulit yung slide. Alright, number 5, ano pang nakapaloob dun sa third pull? Healing. Alright, so far, tandaan nyo yun, ha? Kung ano nakalagay dun sa third pull. May resurrection, may creation, may salvation, may power over the forces of nature,
Amen, hindi ko na ilagay yun, pero dito, dapat nilagay ko yung blizzard noong 1963. 3 araw. Amen, na sumikat ang araw pagkatapos na sumama ng gustong panahon. Hindi nila alam, si Brother Branham doon sa bundok at inutusan yung blizzard, amen, na umalis. Amen. At pag-alis ng blizzard, ay sumikat ng matindi ang araw sa loob ng 3 araw. Amen. What's that? Power over the forces of nature. Diba? Si Joshua, yun din ang ginawa. Diba? Amen. He spoke to the sun. Sabi niya, sun, stands thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. Joshua chapter 10, 12 to 13. Alright? Praise the Lord. And number 5, healing. Sister Medes, Branham's tumor was gone before the doctor would touch her. What did Jesus? Cleansing of a leper, Mark 1. Delivering of demons, Matthew 8. Amen. Punong-puno ang Biblia ng mga katunayan na ating Panginoon ay nagkaroon ng kapangyarihan over, alright, all these sicknesses. And so, ang kagalingan ay nandoon sa third pool. Alright? So, hindi porket nasa third pool na tayo, ay wala ng healing, wala ng himala. Kita nyo? Misconception ito eh. Akala kasi nila, yung third pool ay opening lang ng word at puro hiwaga lang, puro nakakasakit na ulo na pangangaral. Amen? Praise the Lord. Ang third pool ay sumakop dun sa first and second pool. Amen? The third pool doesn't do away with the first and the second pool. Naintindihan nyo? Sinakop niya lang yung dalawang yun. At siya nag-manifest in a greater way. Alright. Susunod ko kayo, kasunod kayo sa akin so far. Yan ang madali ko dahil gusto kong tapusin. Other prophecies regarding the third pool. Ibang mga hula na kailangan abangan natin at dapat alam natin. Sabi niya, when the pressure comes to a climax. Meron ba tayong pressure? Meron bang squeeze tayong nararamdaman? Kasi palipaligid lang natin nakakaroon tayo ng squeeze. Kabi-kabila, nandiyan ang squeeze. Kailangan mangyari yun. Salamat sa squeeze. Dahil hindi nila alam kung ano yung ini-squeeze nila. When the pressure comes to a climax, watch the third pool. When that time comes, when the squeeze comes down, then you will see what you have seen temporarily. Sa ministry ni Brother Branham, be manifested in the fullness of its power. Pagdating sa bride, can you say amen? Temporary lang kay Brother Branham. Hindi big sabihin na mas nakila yung sa atin, pero yun ay temporarily na ipahayag sa ministry ni Brother Branham. Itutuloy lang natin hanggang sa maganap ito sa kanyang manifestation. Until this council begins to tighten up. Ano yung council? World Council of Churches. But then God will stir in us what we have already received from Him. Sa panahong ng pakikinig nyo ng salita, ng mensahe sa iglesyang ito, naimbak lang ng naimbak. Pakikinig nyo ng message ng ating propeta, naimbak ng salitang yun. At darating ang panahon, amen, sabi ni Brother, ano yun? Magkakaroon ng dynamics ang iglesia. Amen, sila ay dynamics from God will sweep over them and it will stir up what we have already received in our hearts. Nandyan na yung kapangyarihan. Nandyan na yung potential. Kailangan na lang daanan kayo ng dynamics na isa sa mga araw ito. Pagka tayo ay lubos ng siniki ng kahaway. Praise the Lord. Anong mapipiga mo pag piniga mo ang bride? Kapangyarihan ni Lord. Amen. He will transform the word in us into power in due time. Remember that. The power of God in us is ready for our salvation to be manifested at the last time. Yan ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 5. May salvation at the last time. Hindi ito salvation ng soul. Ito yung salvation sa mga troubles na nakaamba para sa bride. But God will deliver us by the power of the third pool. Hallelujah. At iba pa mga scripture. Alright, when the pressure comes to a climax, watch the third pool. Alright, nabasa ko na yata. Alright, doble. Okay, the third pool will be specially for those who can't master the faith to raise up and get a hold of God. The power or His power is made perfect in weakness. Alright, ano ibig sabihin ng bandang taas? Naalala niyo pinitch ko yung overflowing faith? It's about the third pool.
Sabi, darating na o panahon na merong may hina sa atin sa pananampalataya. Pero dahil sa merong mga nakarating na sa third full stage ng kanilang walk with God, yung kanilang pananampalataya ay pwede nilang ipangtulong dun sa mga mahihina para kung ano yung kailangan nila ay matanggap din nila. Yung faith ng third pool ay mag-overflow dun sa mga mahihina nating kapatid. Hanggang sa darating ang panahon, amen, wala nang mahina, walang malakas. Bakit? Amen, magiging isang, hallelujah, faith bank ito. Hallelujah. Na lahat tayo may access sa faith. Kaninong faith? Di naman sa ating faith yun. Faith ni Lord Jesus Christ yun na inilagay sa ating account sa huling panahon. Lahat tayo merong, amen, tayo ay may kapangyarihang pumirma at mag-withdraw ng pananampalataya para sa lahat ng pangangailangan natin. Kahit gaano kakahinang mananampalataya, there will come an atmosphere one of these days. Amen, when the third pool comes to its fullness. Amen. Hallelujah. Marahil yung anak mo ay wala sa tamang katinuhan. Hindi niya kayang manampalataya pero may karamdaman siya. Then, amen, the Lord will use your own faith para doon sa anak mo. Hallelujah. Okay, tungkol sa third pool, nagkaroon siya ng 10th vision. Para maintindihan nyo, alam nyo, ano pang mga bagay-bagay na may kinalaman sa third pool. Sabi niya, the prophet saw a great huge tent which he never had seen. It was packed and lined everywhere with people, and he made an altar call, and hundreds of people were weeping and rejoicing after they had accepted the Lord Jesus as their Savior. Then he saw that light leave this great tent and go to a little wooden building, and a voice said to him, I'll meet you in there. That will be the third pool. Alright? Doon sa malaking tolda raw, ay merong isang maliit na kwarto. Nayari sa canvas. Tang sabi, katatagpuin kita doon. Pumaroon ka sa maliit na silid na yun. Sabi niya, that will be the third pool. I'll meet you there, there'll be the third pool. The prophet said, why? He said, it won't be a public show like the others. Is not it written, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in the secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Matthew 6:6. He will meet us in the private chamber, in the prayer closet. Hallelujah. Balik natin yung ating pribadong devotion sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil marami sa mga pakikipagbaka nyo, ay doon nyo maipagwawagi. Hallelujah. Hindi kapag kumakanta kayo, hindi pagka nandito kayo sa hindi para ipakita ang kapangyarihan nyo, but amen, privately, that will be the third pool. Ang third pool ay hindi para sa publiko, para mamalas, para ipagmalaki sa lahat. Amen, it's a private affair. Matthew 6:6. Kasara ng iyong closet. Amen? Yung Diyos na nakakakita sa lihim ay mag-aayat ng kanyang kapangyarihan. Sabi niya, but did you notice all these divine manifestations were sovereignly given? Ito ang isang paalala ni Brother Branham. Lahat ng manifestation na ito, yung 5 binanggit ko, yan ay sovereignly. Ibig sabihin, hindi yan yung ginusto mo. Ginusto ko magpalipat ng bundok ngayon na nakatikatihan ko, Brad. No. It must be sovereignly given. Ang Diyos ang may nais na gawin mo yon. Alright? The prophet said he never asked him and said, Lord, let me do this, speak these things in existence and do these things. He never asked him that. He, by his own divine will, came to him and said, you go do this. Si Lord ang nagsabi sa kanya, gawin mo ito. Alright? Oo, siya ang nagsalita, pero si Lord ang nagbigay ng inspirasyon. Si Lord nagpunta sa kanya. Divinely moved si Brother Branham nung sabihin niya yun, nung mag-manifest yung third pool na yun. Hindi lang yun nagbakasakali, hindi siya yung, pakita ko nga yung aking powers. No. Pinuntahan siya ni Lord at sinabi, ito ang gawin mo, ito ang kailangan mong gawin, ito ang sabihin mo. At sinabi ni Brother Branham, you go do this, but if we would go just presuming and just venture a thing only presuming that it will be all right, it would venture without authority. It would be venturing without authority. If you say it's just presumptuously, it won't happen. But if something in you that you're anointed for the job and will know that it's the will of God to do it and will say it, it's got to happen. Kung ikaw ang pinahiran para gawin yung bagay na yun, at kapag sinabi mo, that will happen.
Amen. Tiyakin mo, ako ang pinahiram para gawin ito. Amen. The third pull is the sword of the king. Hebrews 4:12. Ayan. Revelations 19. Alala niyo, nakakabayong puti. Nakasunod ng iglesia sa kanya. Merong lumalabas na mataalas na tabak mula sa kanyang bibig. Amen? Yun yung, ano yung sword? The word. Anong word? Revealed word of the hour. Hindi lang basta word, but it's the revealed word of the hour. Alright? Ephesians 6:17. Amen? Sabi, the spirit of sword of the Spirit, sabi. Alright? Revelations 1:16, ganun din. Yung nakita ni John doon sa gitna ng kandelero ay merong lumalabas na matalas na tabak sa kanyang bibig. Alright? So the third pull is also the sword of the king. The third pull brings what? The rapturing faith. Ayan. Kaya may rapturing faith kasi may third pull. Kasi may opening of the word. Naintindihan nyo? Amen. Di yan nakukuha dun sa nararamdaman lang natin yung blessing ni Lord pagka nag-worship tayo. Amen. Kinain mo na ba yung aklat? Tinanggap mo ba? Nagpasakop ka ba? Nakikinig ka ba palagi dito? Sabi ni Brother, pakinggan nyo yung mga mensahe ngayon dahil diyan napapaloob ang rapturing faith. Amen. Pagka ang ministry sa church ay hindi nagtuturo ng third pull, ano mangyayari? Hindi magkakaroon ng rapturing faith yung iglesia ngayon. Alright? Kung palagi na lang tayo salvation, palagi na lang tayo yung prosperity at lahat, ano mangyayari sa atin? Baka yumaman tayo pagkatapos dalhin tayo sa impyerno. Pero sabi dito, rapturing faith ang dala ng mensahe. Brother Branham said, it is so sacred that I must not say much about it. He said, say nothing about it. Yung first and second pull, di ba? Pinapaliwanag niya palagi, dinidemonstrate niya. Pero sabi niya, itong pangatlo, huwag kang masyado magsalita, tumahimik ka lang tungkol dito. It speaks for itself. This will be the thing that will start the rapturing faith for the going away, and I must lay quiet for a little while. I know what the third pull is. I know what it does. So meron nagsasabi, amen, hindi alam ni Brother Branham. Kahit siya hindi niya alam yung third pull. Alam ni Brother Branham kung ano yung third pull. Amen? Now be reverent. Just keep quiet. The hour will soon arrive where God is going to do some great things for us. Ganun ba kayo? Umaasa ba kayo araw-araw? May dakilang bagay na gagawin si Lord para sa akin. Mas dakila kaysa dati. Mas dakila kaysa dati. Bakit? Kasi ako'y nasa ikatlong hatak ng ministeryong ito. Nasa ikatlong hatak ng aking relasyon sa Kanya. Alright, hindi ko na nailagay yung iba dyan. Amen. I believe that's enough. Palagay ko, sapat-sapat yun para pag nag-pray kayo ngayon, magamit nyo yung third pull power nyo. At hindi lang magiging, amen, paulit-ulit na pananalangin, pangungusap ang inyong prayer. Amen, kundi may kapangyarihan. Dahil alam nyo kung sino kayo, alam nyo yung pangako para sa inyo sa panahon ito. At kung ano, alam nyo kung anong napapaloob doon sa pangakong yun na binigay ni Lord. Resurrection, creation, salvation. Ano pa? Ano pang kakailanganan nyo? Forces over the, power over the forces of nature. Amen. And healing. All of them are there. Hallelujah. And the third pull, amen, also is, ang sabi ni Brother Branham, yun ang magdadala sa atin sa perfection, of course. And the third pull, amen, di ko na nailagay dyan, the bride will be the word of God for the people, written epistles, read of all men, manifested word of God. In other words, amen, nagkatawang tao ang salita. Yun ang tunay na ibig sabihin ng third pull sa pamamagitan nyo. Hanggang sa kayo na ang salita ng Diyos. Kayo ang tinig ng Diyos. Kayo ang final voice to the final age. Dahil ang buhay na ipinamumuhay nyo ay yung buhay na nasa salita na inyo ngayong binibigyan ng, amen, ng realidad sa inyong sariling buhay. Oh, if you can only see that. If we can live, amen, that way, amen, you can see the power flow through the church, through your own life. Tayong lahat ay manalangin. Ama namin, salamat sa paalala mo, napakaraming bagay kaming, Lord, namimiss, napapalampas. Siguro dahil sa hindi po naririnig palagi ang tungkol dito. Kaya, Lord, you led me to speak about this. Alam mo kung paano ako nag-struggle
ako nagsaliksik at nagtanong ano bang nararapat, Panginoon. But you led me to this, Lord. I know, Lord, meron kang napipintong gawin sa aming kalagitnaan. Tulungan mo maging sincero ang mga anak mong naririto, Lord. Huwag nilang biruin ang bagay na ito. Kundi, Panginoon, buong katapatan, buong pagpapasakop at panginginig ay harapin namin ang yugtong ito ng aming buhay mananampalataya. And Lord, you're leading us there now, Lord. You're leading us. You're making us ready, Lord. Ang squeeze ay paparating na, pahigpit na ng pahigpit. Lord, sa aba ng mga hindi makakatanggap nitong kapangyarihan ito, nitong pangakong ito, Lord. Tulungan mo po ang iyong iglesia. Linisin mo po ang aming buhay. Patawarin mo ang mga kamalian namin, Lord. Handa mo kami. Because ito ay para sa amin. And we claim it and we receive it, Lord. In Jesus Christ's name. Manalangin tayo. You, Lord, the power of your word. Yes, Lord. Hallelujah. Amen, Jesus. We love you. Amen. By his word. Amen. Brother Jeff, if you can help us. Hallelujah.
We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your mercy and love. Oh, Jesus, thank you, Father. Speak, church, speak. Amen. Gamitin niyo ang kapangyarihan. Ibigay ni Lord sa inyong kalooban. Even as the Holy Spirit flows now through every member of this church. Jesus, we love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, oh Father, we love you. By His word He gave His Son for us on Calvary To pay the price of sin for you and me. His word on the bed, by His word and to the dead. He brings hope to the hopeless soul. by His word. You can have the victory. He will set the captives free. He brings life to you and me. Oh God. Just one word was broken in Eden, and that's what caused the fall. So it will take all of the world to bring us back to God. And through This last day message, all His word has been made known. and through His power we shall overcome. By His word. Spoke the Spirit And alive. spirits did appear. Storms Go back from where You came, little fishy Jesus keeps you back your your life. by His word. So the tumor out of the sea. By His word. Gave to boy salvation. He gave life to you and me. Help us, Lord. We love you, Jesus. By His word. You raised the sick man From the By bed. His word. Gave life unto the By dead. His word. He brings hope to the hopeless soul. You can have the victory. He will set the captives free. He brings life to you. First stanza again. Hallelujah. Thank you, Father. It is written Tayo natin tumayo. Ang inawit that natin. man shall live by bread alone, But by every word that comes from the mouth of God. And by His word He gave His Son for us on Calvary to pay the price of sin for you and me. By His word, you raised the sick man from the By dead. His word. Gave life unto the dead. He brings hope to the hopeless soul. By His word. You can have the victory. By His word. He will set the captives free. By His word. He brings life to you and me. Second stanza. Oh, just one word was broken in Eden, and that's what caused the fall. So it will take all of the The word to bring us back to
to God. Hallelujah. And through His this last day message, oh, His word has been made known. and through His power we shall overcome. Hallelujah. His word spoken, still appear. Stones go back from where you came. Little fishy Jesus gives you back your life. Oh, by His word. Smoke the tumor out of existence. Gave the voice salvation. He gave life to you and me by His word. Hallelujah. By His word, He spoke and squirrels did appear. Stones Don't go back from you where came. you came. Little Little fishy fishy Jesus gives you back back your life. By His word, From the tumor out of existence. He gave to boys salvation. He gave life to you and me. By His word, Sick man from the bed. He gave life unto the dead. He brings hope to the hopeless soul. You can have the thing I say. It's true, Lord. Amen to that, Father. captive free. He brings life to you and me. His word, by His word, He He brings life to you and me. By His word, He brings life. by His word, He brings life to you and me. Hallelujah. Oh, the power of the word. Jesus, Jesus, hallelujah. Glory, glory, glory. Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, ang dating mga kalansay, ang dating magkakahiwalay na butulon, ay pinagtuktong-tuktong, pinagtikit, Panginoon, hanggang sa ito'y magkaroon ng litid, magkaroon ng laman, magkaroon ng balat. O then, kailangan dumating ang, Lord, ang hininga mo para ito, Panginoon, ay hingan. At yung dating kalansay, Lord, ay tumayo at lumakad at nabuhay. By the power of this message, O Lord, you gave life to every one of us, Lord. You gave eternal life. You gave your own life, Zoe, Lord. You gave that quickening power, Lord Jesus. Oh, God, open their minds. Open their understanding to what they have, Lord, because of this word. Jesus, we love you. Praise you. Thank you, Lord. Gusto kong tawagin si Mary Joel Archibido para pangunahan tayo sa pagtatapos ng ating gawain. Magitan ng isang panalangin ngayong gabi. Amen. Claim your promises now. Hallelujah. Thank God for the restored word. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Amin ka pong na-appreciate, Lord God, sa gabing ito. Ikaw po ay buhay sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hindi isang patay na Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. But we thank you so much, Lord, and we love you, Panginoon. We appreciate your word, Lord Jesus. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Ang aming pong mga sabi, Lord, I believe you, Lord, Lord God, ng aming buong puso, Panginoon, Ama. At Lord, aming pong, Lord, anumang pagdududa, anumang hindi kawalan ng pananampalataya, Panginoon, sa gabing ito, Ama, ay aming pong sinasaway, Lord Jesus.
At hayaan mo, Lord, ang bisa ng iyong salita, Panginoon, ay manuot, Lord God, sa aming mga kaluluwa, Lord. Mula sa bawat isa, Lord, ng iglesyang ito, Ama. At hayaan mo, Lord, sa liwanag ng iyong salita, Panginoon, ay kami lumakad, Lord God, ng aming, Lord, pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Ang bisa ng iyong salita, Panginoon, Ama. Salamat po, Lord, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon, Ama. At Lord, hindi ito isang, Lord, mensaheng isang maganda lang sa aming mga pandinig, Panginoon. But Lord, ito isang buhay, Lord God, na may katotohanan, Lord God, na salita mo, Panginoon, Ama. Salamat po, Lord, at hayaan mo po, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon, ay, Lord Jesus, pakinabangan, Lord God, ng muting iglesyang ito, Panginoon, Ama. At Lord, sa aming pong pagninilay, Lord, sa aming mga tahanan, Panginoon, doon sa, Lord, sa isang sikretong silid, Panginoon, sabi mo, doon ito'y may manifest namin, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, Ama. At Lord, habang amin itong pinapakinggan, Panginoon, ang aming kaluluwa, Lord, ay nagre-rejoice po, Panginoon, Ama, dahil ito'y pagkain po ng aming kaluluwa, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At Lord, salamat po sa labor, Lord, ng aming mahal na pastor, Panginoon, Ama. At Lord, siya'y nagsumikap, Panginoon, upang, Lord, ma-deliver ang iyong mensahe, Panginoon, Ama. At Lord, hayaan mo, Lord, ito'y ang lahat ng pangatwiran, ang lahat ng unbelief, Lord, ito'y mabugnaw, Panginoon, Ama. At Lord, hayaan mo, ang bawat isa sa amin ay lumakad sa iyong salita, Panginoon. Ipamuhay, Lord, ang mensahe mo, Lord, sa huling panahon nito, Panginoon. Lord, we thank you po, Panginoon, Ama. At Lord, ito'y, Lord, may kasinsiruan, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. May kabigatan, Lord, sa aming puso, Panginoon, Ama. May kaseryosohan, Panginoon, sa mga huling panahon nito, Panginoon, ang iyong mga salita. At Lord, we are longing, Lord, we are thirsting, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na alam namin, Lord, one of this day, Lord God, ay ito'y ipoproduce, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, Ama. Lord, salamat po, Panginoon, mula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat sa pagdalaw mo sa amin, Lord. Salamat sa pagbisita mo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagiging visible mo, Panginoon, sa kalagitnaan, Lord God, ng church na ito, Panginoon. Aming kang pinupuri, Lord God. Maraming tao, Lord, hindi pinapansin ng iyong salita. Panginoon, ba't doon sa mga tunay na may binhi mo, Panginoon, Ama? Lord, ito'y aming pagkain, Lord God, ng aming kaluluwa, Panginoon. Salamat sa lahat ng katugunan, Panginoon. Salamat sa lahat ng victory, Panginoon, Ama. Sa gabi pong ito, Panginoon, Ama. Aming kang pinapasalamatan, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Aming kang, Lord, mula sa aming mga puso, Panginoon. At Lord, kulang ang mga salitang ito, Ama, para ka namin pasulapan, Lord, sa gabing ito, Panginoon. But we thank you, Panginoon. And we love you so much, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Purihin po ang iyong pangalan, Lord God. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless you. Amen. May you go in the power of His Word and in the holiness of His life. In Jesus Christ's name. By His Word from the dead, His Word